Dumating sa bansa ang Peace Ark Hospital ship ng bansang China. Lulan ang karagdagang medical supplies at relief goods para sa mga naapektuhan ng bagyo. Samantala, itinalaga naman ang Incident Commander para sa isinasagawang humanitarian assistance at disaster response sa Visayas. Ang detalye mula sa ating kasamang si Waywaya Macalma na nasa linya na ating telepono. Aya? Attorney Mark, 18 araw matapos hagupitin ng bagyong Yolanda ang Eastern Visayas, dumating na sa bansa ang mahigit 400 military personnel mula sa bansang China. Lulan ng barkong Peace Ark Hospital ang iba't ibang doktor at nurse at sila'y kasalukuyan nagsasagawa ng medical evacuation at consultation. Ito'y ayon kay Lieutenant Jim Alagao, ang tagapagsalita ng AFP Central Command. Nakadeploy ngayon ang lahat ng assets at volunteers ng China sa Gulf of Leyte para sa humanitarian assistance at disaster response operations para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Isang Peace Ark Hospital na barko ang dumating ngayon sa Visayas na may isang helimbulance at mga utility boats at iba pa. Sa kabuuan ay nasa 30 bansa na ang nagbibigay ng tulong at nagsasagawa ngayon ng humanitarian assistance at disaster response sa Eastern Visayas. Ayon naman sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nananatili sa 5,235 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa bagyong Yolanda at karamihan rito ay nagmula sa Eastern Visayas, habang mahigit sa 1,000 pa ang pinaghahanap hanggang sa ngayon. Umabot naman sa 24.5 bilyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Samantala, itinalagang hepe ng Incident Command si Major General Aurelio Baladad sa Western Visayas. Ito ay para pangunahan ang isinasagawang humanitarian assistance at disaster response operations. Ayon kay Baladad, misyon nila ay mapuntahan ang mga lugar na higit na silalanta ng bagyo sa tulong ng local at international organizations at ilang volunteers. Ang layunin nito ay upang maiwasan na ang madagdagan ng bilang ng mga nasawi. Ikalawa ay maiwasan ang pagtaas ng bilang ng pinsala. Ikatlo ay mapabilis ang recovery sa mga apektadong lugar. At ang huli ay mai-turn over kaagad ang responsibilidad sa lokal na pamahalaan. Samantala, ang Incident Command Post ay inilipat sa Iloilo International Airport. Pero ang araw-araw na situation update mula sa international aid groups ay gaganapin sa Capiz Provincial Capital. May 5 lugar na ang naitayong staging area. Dinadala ang mga relief goods mula sa iba't ibang sektor sa Panay Island. Una ay sa Rojas City Airport sa Capiz, ikalawang lugar ay sa Calibo Airport sa Aklan, Iloilo International Airport sa probinsya ng Iloilo, ikaapat ay sa San Jose Airport sa Antique at ang huli ay sa Himidan, Capiz. At upang maihatid ng mabilis ang lahat ng relief goods sa mga apektadong lugar, ay 69 na military trucks, 4 na helicopters ng Philippine Air Force at 2 vessels mula sa Philippine Navy ang ginagamit ngayon ng AFP Western Visayas. Ang Canadian Forces Mobile Medical Teams kasamang 3rd Infantry Division ng Philippine Army Medical Personnel ay patuloy ang kanilang medical mission sa mga apektadong lugar sa Capiz at Northern Iloilo. Maging ang engineering unit sa militar ay patuloy ang pag-clear ng kalsada at pag-ayos ng mga pampublikong gusali at eskwelahan. Samantala, inilikas naman ng militar ang mahigit 1,000 pamilya sa Estancia, Iloilo na nakatira sa coastal area na apektado ng oil spill. Inilikas ng militar ang mga pamilyang apektado sa Northern Iloilo Polytechnic State College. Dagdag pa ni Baladad na kanyang sisiguruhin na mabibigyan nila ng mga relief goods at punan ang mga pangangailangan pang-medikal ang ating mga kaubayan apektado ng bagyo. Ayon sa Smart Communications Public Affairs Office, umaabot na sa 88% na ang na-restore ng kanilang network coverage sa Eastern Visayas. Sa mga lugar ng Antique, Bohol, Cebu, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at Southern Leyte ay 100% ng na-restore ang kanilang signal. Habang sa Iloilo ay nasa 76%. Sa Northern Samar ay maabot sa 75% at sa Western Samar ay 71% na ang na-restore ang kanilang signal. Ayon kay Ramon Isberto, ang tagapagsalita ng Smart Communications, sa kabila ng unti-unti nang naibabalik ang kanilang signal sa Visayas, ay patuloy na nagbibigay ng libreng serbisyong smart ng libreng tawag at text at maging ang pag-charge ng mga electronic gadgets sa Palo, Leyte, Guian at Eastern Samar. At attorney, yan ang pinaka-latest update mula rito sa NDRRMC. Maraming salamat kasamang Waywaya Macalma.